Hi, this is Screen Cap with Avi and Senon. Ngayong araw, gusto namin pag-usapan yung relationships. Romantic relationships, Senon. Specifically. Tapos, kasi iniisip ko nung isang araw, ano-ano ba yung mga expectation ko sa romantic relationship na hindi ko alam kung saan nanggagaling, saan ba yun nagmula. Tapos, meron akong pakiramdam na dahil yun sa mga pinanood ko, binasa ko. Yung gano'n. Mag-aano Mm, na mm. ako, like, diretso na ako sa point. Ito example. Feeling ko yung number one, yung grand gestures. Okay. Nag-expect When you say ako. grand gesture, ano ibig sabihin ng mga grand gestures? Yung mga, Magbigay ka nga ng example ng mga yung grand gesture na kunyari, ito. Mm. susunduin ka from work, tapos may 3 dosenang bulaklak. Ganong level. Okay. Ganon, o kaya, Ano yung gugulatin. nakapaikot na gano'n? Tapos nakalagay sa ano, Nakatayo. may stand na ano, may Wag stand naman na sana. kawayan. Wag Tapos naman. may naka ano na ribbon. May sash. Wag naman May sana. uh, Pero, Ganun o ka kaya grand. yung, bisa surprise ka sa birthday mo, may party. Yung hindi mo alam, yung magbubukas yung ilaw, Mm. tapos, Happy birthday, Abby! Ganon. Yung mga ganon, ano. Mm. I think, meron akong expectation ng grand gestures. Ooh. Mm. Kapapanood ko siguro nung biglang, kunyari, nasa public place, Mm. concert, or whatever, Mm. Mm. assembly, tapos biglang yung isa may declaration of love. Okay. Ganon. Feeling ko, Mm. meron akong mga ganong ano. Wala naman ako Mm. nakikitang ganon sa amin sa Pinagbuhatan Pasig. Yung mga, Ah, yung mga, actually, yun yung isang bagay na ano, yun yung isang bagay na hindi ko rin actually maubos maisip. Yung mga ganung bagay. Like for example, the idea of hindi ko alam if it's just like, me being a very not romantic person, a very unromantic person, parang ganyan. Na parang feeling ko na ganyan when I was growing up. Hindi ko naman nakita yung mga tao na magpo-propose na talagang like with all the the bells and the whistles na talagang kumpleto, may band, may ganito, may ganyan, may video mhm, coverage, etc. Even the weddings just happened when I was growing up. I don't even parang I couldn't even remember, like, na merong isang tao na nag-propose na, like, somebody that I really know na wala sa media, wala sa popular media, na nag-propose talaga. Yung mga real people na nakilala ko na nag-propose talaga. Alam ko parang nagkayayaan, they agreed, no, sige magpapakasal. And then nagpakasal. Inimbitahan ng buong nayon, nagpaletsyo, nagpaganito, nagpaganyan. And then that's it. Pero, and even when I was like, kahit nung matanda na ako, hindi ko naman na ano yan, hindi ko naman na naririnig. Very few and far between yung mga naririnig ko na gumagawa ng ganon. Like for example, when I was working before, nung nagtatrabaho, bago fresh graduate pa lang ako, nagtatrabaho ako it was the first time na narinig ko yan. ah, na ano na totoo mismong kakilala ko. And it's not even like proposal. It was just an ordinary birthday. It's not mhm, even a landmark birthday. Doon sa isang kasama ko, reporter siya doon. mhm, Tapos may boyfriend siya na ganyan. Tapos a rooftop restaurant. Tapos biglang binuksan yung mga ilaw. Ang dami-dami ang naka-set up talaga yung ilaw. May food talaga and everything, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos sinisip ko na ganyan, it's an ordinary. I mean, birthdays are important for me. Sobrang important sa akin na birthday. Pero sa akin, at most is like, labas, you remember that person's birthday, you greet that person, you give, like, a few minutes of your time to that person. For me, that is special na for me. Pero like yung mga ganong ka-grand na gesture for, like, a birthday, parang okay, ganyan. Tapos, 'di ba, parang so kilig na kilig siya, tuwan-tuwa siya. And then parang since then, lagi ko naririnig na ganyan, magpo-propose, magbibigay ng diamond rings, tapos pagdating ng kasal, as in like talagang bongga na parang feeling ko, is that even practical? Parang ano, I don't know, hindi ko talaga 'yun, hindi ko talaga 'yun maano, hindi ko talaga 'yun maubos, ah,
Hindi mo maisip. ma-absorb And kung, hindi oo, ko hindi mo ma-absorb, hindi ko ma-absorb. ma-absorb. And like, pero nung sinasabi mo, it does not necessarily mean na ano, although ako wala akong expectation. I mean, sino ba naman magpo-propose sa akin? And at the same time, sanay din naman ako kasi na hindi siguro ako nagse-celebrate ng birthday kasi ang Mm. birthday ko sobrang lapit na sa Christmas. So everybody's busy na for like, Christmas parties and everything. Wala na yung mga tao nasa iba't ibang lugar na, nasa ibang bansa na, nasa ibang lugar na, nagbabakasyon na or nagki-Christmas Mm. party. So ang hirap din umahon ng birthday. Kaya nasanay din ako na hindi rin ako nagse-celebrate ako ng birthday pero hindi bonggang-bonggang like, birthday. And I do not expect like, a significant other na mag-ano din talaga na ganyan because it's really a challenge to set it up, parang ganyan. But then anyway, pero sa akin, in a way, may nararamdaman din ako na pressure na mag-show ng grand gesture to like, kung sino man ang aking significant other at the moment, Mm. yung mga ganyan na like, magbibigay ng ganito, magbibigay ng bulaklak, magpapakita ng ganito, hindi ba, you exert effort, mga ganyan. Pero sometimes, to wrap up lang yung mga sinasabi ko, yung mga haba kong sinasabi. Pero sometimes, napapaisip ako, in the middle of like, doing that, napapaisip din ako na ganyan, why am I doing this? Bakit na Yeah. masyado akong apektado dun sa mga napapanood ko? Kasi dati naman hindi naman to ganito. And Diba? I'm and so this surprised na is birthday ka lang. And this is really me also admitting na saan ko ba nahugot itong mga ganitong mga inaasahang mangyari? Yung gano'n. Oo. Parang ina-acknowledge ko na saan ko ba naiisip yun na dapat Mhm. may gano'n. Yung, Oo. ang biniblame ko siyempre, yung nakikita ko sa ano. Kasi mahilig tayo magbasa, mahilig tayo manood ng pelikula, tapos nakikita natin yun Mhm. doon. Wala akong ma-pinpoint na nakita ko siya in real life. Again, like you, sa mga Mhm. kakilala ko closely. Except for, naalala Mhm. ko, meron akong may friend ako na theater director. Minsan Mhm. na-hire siya ng isang magpo-propose. Mhm. As in may ano, may theatrical na song and dance, yung mga ganong ano, para sa proposal. Eh, 'di ba yun parang ang laking abala nun. So, Mhm. minsan maganda rin kasi yung ano eh, parang yung dailiness, yung Mhm. mundane na Mhm. relasyon, 'di ba? 'Di ba yun yung ganda nung relasyon, yung Mhm. araw-araw na mag-grocery kayo, kakain Mhm. kayo, 'di ba? Yun yung may Mhm. beauty yun talaga. Pero parang Mhm. minsan monotonous yun. So Mhm. parang nag-iisip ako Mhm. na maganda siguro pag yung Mhm. merong ganitong ano, may pa-effect, yung gano'n. Pero pinag-iisipan Mm, ko at hindi pa mm, ako tapos mag-isip tungkol dun na dapat ba gano'n? Kasi napapansin mm, ko eh, kapag yung mga friends ko, kasi 'di ba marami akong friends na guys, nagtatanong sila mm, eh, na sasabihin nila, "Oh, anniversary namin ni ganito." Ta's yung tanong ko talaga is, "Anong gagawin mo anniversary niyo?" Ta's sasabihin niya, mm, "Wala." Yung gano'n, 'di ba? mm, Tapos ako mm, naman magvo-volunteer na, "Ay, bili mo siya ng ganito. Ay, surprise mo siya ng mm, ganito." Parang palaging gano'n yung ano ko, binibigay mhm, ko yung mhm. pressure sa kanila na, Oo, "Oh, 40th birthday ng asawa mo, anong gagawin mhm, mo?" mhm, Lagi akong may tanong na mhm, gano'n. Kasi di ko alam mhm. kung Yeah, I mean, problema ba yun. that's ano, that's may tamang tip. I mean, kung 40th birthday, 'di ba? It's a landmark birthday. So ako, I would understand like yung mga ganung bagay or ano ba, 20th birthday, 30th birthday, yung mga ganyan. 'Di ba? Pwede namang hanapan ng excuse. Pero like for example, 33rd birthday or 22nd birthday. Parang Mga medyo alanganin, ayun, gano'n. medyo Kailangan alanganin. Like decade. for Oo, parang gano'n. Like for example, kunyari, gets ko rin naman yung idea na like for example, magpo-propose, mga grand gesture sa proposal, mga ganyan. Parang okay lang naman. Pero parang feeling ko, Filipinos are so competitive that they tend to overdo it na may ine-expect talaga both dun sa lalaki at saka dun sa babae. Na parang ayaw magpatalo pag ganitong bagay. Kunyari sa kantahan, hindi lang basta simpleng kanta. Hindi masyadong bet ang acoustic. Kailangan birit-birit. Kailangan to So, the ibig sabihin, fire. parang, di ba? Parang ganon. So, di ba? Pero ako, ayun, I mean, I'm not saying that there's anything wrong with that. I mean, gets Yeah. ko yan kung inaan na ganyan. But I just want, ako, gusto ko lang din maano sa sarili ko na ganyan na parang, okay, kasi
this is heavily influenced by by media and by social media, Social by media nga. by traditional media, by film, by kung ano yung nakikita natin sa nobela, sa TV, ganyan ganyan. So we want to emulate that all the time. And then if we see ordinary people, seemingly like ordinary people on social media na biglang may ganitong klaseng grand gesture, 'di ba? May tendency tayo to feel left out. Sila ginagawa nila yon. Eh, di ba? Mas maganda yung trabaho natin kaysa sa kanila pero nagawa nila yan. Yung mga ganun. So we tend to like, this is how we see it. We tend to compare kung ano yung nangyayari sa atin based dun sa, kumpara dun sa nangyayari dun sa ibang tao. And we just, hindi lang natin gusto ng same. Ang gusto natin is something so much more based on those. Again, I'm not saying that there's anything wrong with that. Alam mo, oo nga, social media, kung social media is media, ano ba yun, automatic for people to like Mhm. declare love in real life, but document Mhm. it. Mhm. Yung, Yes. tapos kailangan We yung always want proof. We always want yeah, resibo ng mga yeah, ginagawa natin. Diyos ko, uminom lang ng milk tea, kailangan na i-post pa yan sa social media. correct. Parang, And I don't maybe, know. maybe it has happened before yung mga grand gestures, dating-dati pa 70s, 50s, Mhm. pero kasi hindi Mhm. naman nila, hindi naman yung, oh, magpo-propose ako kailangan mag-hire Mhm. tayo ng cameraman, i-video to, Mhm. ila-live stream to, Mhm. di ba? Kumbaga hindi siya Mhm. na-document. Pero ngayon nga, Mhm. since, Everything is like, oo, documented. like people hire audiovisual companies to to actually record, 'di ba? Yung mga birthday o kaya yung isi-stream yung kanilang proposal, kumbaga. And I also see a lot of girls always making sure that their nails are done. Kasi baka nga mag-propose yung jowa nila, yung mga ganon. So, I think it's also that, kasama yon I think, sa influence nung pag-iisip ko na yun na parang expected yung grand gesture kasi nga sa social media, iyon na talaga yung lagi mo makikita. And alam mo ba, yung grand gestures also can be in the form of itatag mo yung jowa mo. Mhm. Siguro hindi lang yun sa romantic relationship, pati siguro sa family. 'Di ba kunyari, Mother's Day, itatag mo yung nanay mo. Tapos meron kang pa-video na, yung Lagi ka, looking parang back. lagi kang may uh, laging may grand, there's always like, something big na gagawin to show how you feel towards that person. Ayun. Yeah, Father's Ang Day, ano lang siguro, Mother's Day, mga oo, ganyan, 'di ba? yung mga ganyan, lagi may Oo. tribute, yung mga Yeah, ganyan. Ito po ang pogi ko. ang Oh. cute. Hello. Ayun yung sa akin. Pero alam mo ba, I don't know if I remember it correctly. I don't know if I remember it correctly. But I read somewhere na um na actually the idea of love, the idea of romance is a relatively new invention because before people actually they would like uh, get married. Di ba yung mga yung mga kings and queens, yung mga ganyan. Pero hindi lang sa kanila nangyayari, yung mga arranged marriages, maski dun sa mga maski dun sa level ng mga peasants, May ginagawa yan. rational, Kasi oh, may may rational yung, rationale. oo. You get married not necessarily because of love, but because you want to combine the wealth or the resources of these two Yes. families. Yung mga ganyan. Kaya nga like for example, kunyari, 'di ba, sa yung mga royal families yung pinag-uusapan natin kanina bago tayo nag-intermarriage talaga sila between like magkakapatid or cousins or whatever, parang nga to keep the wealth within the family. Or for example, yung anak ipapakasal sa ganitong prinsipe or sa ganitong hari kasi to combine para magkaroon ng ng alliance Leadership and between two wealth, yeah. kingdoms, Oo. between two royal families, mga ganyan. Um
yun yung inaano natin, yun yung inaano natin. Even doon sa mga peasants, like for example, I have a small piece of land na ganyan. Tapos yung kabila na ganyan, di ba, merong piece of land or sila yung makakapag-protect na aking resources, etc., etc. Pero ngayon, biglang all of a sudden, hindi naman all of a sudden, syempre may mga outliers na sila yung mga pumapasok into like, ang gusto nila, like, Romeo and Juliet, kailangan pag-ibig, grand gestures, we will die for love, etc., etc. Mm, Yung, mm, yung, yung, yung mga ganon. mm. Ayun, kaya biglang all of a sudden, ganun na yung mga inaano, pero yung mga, di ba, kasi until now, there's still some families, there's still some cultures na, I know for a fact, like for example, I have like, meron akong kakilala na yung parents niya is na gano'n talaga. Parang nag-meet sila, pinag-meet lang, may matchmaker, pinag-meet, tapos nagpakasal na. And then until now, nandiyan sila. Yung mga ganyan. Meron din naman tayong mga kakilala na maski dun sa mga kwento before, kung gaano kayo in love, yung ganito, yung ano. Tapos pero, paano kayo nagligawan? Walang ligawan na nangyari. Pinag-meet sila. Tapos sinabi na sila na yung magpapakasal. And then after that, nagpakasal na sila. Pero kapag nag-cheat yung lalaki or nag-cheat yung babae na ganyan, may sakit, mayroong pain. And Yeah. then, pag namatay na yung kung sino man yung kanilang spouse, pag namatay na ganyan, gusto na rin nilang mamatay kasi sobra silang nasaktan. So, ibig sabihin, ang ano dito is yung love is hindi nanggaling sa gano'n, kundi nagsimula to sa isang transaction. Yeah. Parang gano'n. Oo, Tapos oo. na-develop At naging na-develop love naman yung love. talaga. Oo, Parang naging ganun. ano talaga to. It's more of like, alliance. Yun naman talaga yung idea Yeah. ng love, ng marriage. Kaya, di ba, institutionalizing marriage was actually because of that. Kaya nagkaroon ng institution of marriage. It's not because of love. It's because kailangan maging formal ang alliance ng dalawang May family. pirmahan. Oo. May pirmahan, 'di ba? So ipoprotect nila yung isa't isa, 'di ba? Kung for example, ikaw Avi at si kung sino man tong whatever, tago natin sa pangalang whatever or tago natin sa pangalang Brad Pitt, mga ganyan, 'di ba? Kunyari na gano, 'di ba? Parang 'di ba? Yung family ni Avi, 'di ba? Kailangan po protektahan ano yan, may alliance yan with the family of Brad Pitt. Yung family of Brad Pitt, mayroong alliance. So hindi sila pwede maglaban. 'Di ba? Kunyari, so poprotektahan nila yung isa't isa. So yun yung mga ganun. Or kung ano man yung resources, pagsasamahin para mas maging malakas sila. Because kapag nag-iisa ka, hindi ka naman din talaga, 'di ba? Madali ka matatalo Yeah. kapag wala kang Yeah. alliance. Kaya Yeah. it's very important before na magkakaroon talaga ng mga anak. Kasi yung mga anak yung ipapa-marry para magkaroon sila ng connection with other families. Yung mga ganun. Ayun. Yun yung Pero ano. you think yung invention na yun ay capitalistic ba na invention? Saan ang galing Sa yun? ngayon, Bakit? sa Oo. ngayon, feeling ko, 'di ba kasi mayroong lumalabas, I don't know if it's true or not. Pero for example, 'di ba, somehow De Beers, yung diamonds, 'di ba, Yeah. 'di ba, supposedly there's an oversupply of diamonds. Kung ilalabas lahat ng mga diamonds, ang supply ng diamonds, kung ano yung diamond na suot mo na ganyan na binili mo for hundreds of thousands of pesos, all of a sudden mawawalan niya ng value. Ang value ng diamonds is dictated kung paano kinokontrol ng De Beers yung supply ng diamond. At dahil ginagawa nilang rare ang supply ng diamond, so mahal ang diamond. So anong ginawa nila? Dahil wala nang dahil nawawalan ng value ang diamond, ginawa nila, ikinabit nila to, and this is like what? 1920s, 1930s lang to na construct. Na ginawa nila, Yeah. if you're going, di ba, diamond is forever. If you want to express your love, you show it by giving diamonds. Ay, totoo naman, di ba? Diamonds, like, being the hardest or one of the hardest tawag dito na stone dito sa mundo na ganyan, it can practically last forever. So if you want to show whatever, parang ganyan. So basically, but before ginawang commercial yun, hindi naman practice ng mga tao na magbigay ng diamonds to propose yung mga ganun. Ang idea before is not, it's not even it's more of like, 'di ba, kasal lang ang binibigyan ng ganyan ng ring, gold ring, Pero hindi and it diamond has to eh, be, 'di ba? Oo, hindi pero diamond. hindi diamond, gold ring, Eternity tapos ring. Oo. oo, and then the ring is like, round, no end, no beginning, no end. It's Mm, more of like, the mm. symbolism. So the symbolism of diamond, para ipakita na to symbolize yung eternal na love, is a fairly new invention.
yung gano'n. Ayun, so yun yung inaano ko lang na ano na, 'di ba? Yung parang because of that, yung tinatanong mo, is it like, commercialized? Probably kasi in a way nagkakaroon nakakabenta sila ng mga diamonds, nakakabenta sila ng mga Yeah, alahas oo. every time merong magpo-propose. So, Kasi nga, yung sinasabi ko sa'yo, may mga service provider na nga na i-cover yung mga certain grand mm, gestures, di ba? May mga mm, supplier mm, lahat yan eh, yung paggawa ng, yung mm. mga bouquet, di ba? Like, yung mga Oo, sa ganyan, no? bulaklak, Oo. sa video coverage, 'di ba? Diyos Yeah. ko propose lang, meron pang same day edit, may party 'yan. So yung mga events organizer, trabaho 'yan, yung mga ano. Again, there's nothing wrong with that. Pero sa Yeah. akin lang, it's like, let's get real. I mean, Ang so feeling what ko if lang, like, oh. Yeah, ang feeling ko lang ah, kasi parang masyado niyang dahil nga uso siya, yung mga grand gesture, parang nabababaan niya yung appreciation or value for the mundane, mhm, yung mga ganon. Ah, mhm, feeling ko lang, yung may mhm, ganong tendencies. Saka yun nga, it puts a lot of pressure. Maybe we're also putting the pressure ourselves kasi masyado na na-internalize yung grand mhm, gestures. mhm. Kasi nga parang bombarded ka ng mga grand gestures everywhere. At nag-agree ako doon na Yes. medyo commodified kasi siya. Yung maraming Mhm. rules, parang ang daming rules. Like, I remember a friend told me na parang kailangan may 1 million ka bago ka magpakasal. Wala namang ganun sa amin sa pinagbuhatan. Pinapasara lang naman yung kalsada, di ba? Abot ba yung isang Correct. milyon yun? Maglalagay lang ng mga tolda galing sa barangay. 'Di ba, hihiramin mo Yun na lang yung yun. monoblock dun, okey naman Mm. na yun. Pero yun nga, parang, feeling ko, dahil nga aminado ako na parang automatic na siya sa'kin, na ine-expect ko siya from a lot of people, na, Mm. "Uy, dapat ganito gawin mo, dapat and ako rin Mm. personally, parang feeling ko kailangan gumawa ako ng grand gesture. Mm. Parang ano Mm. siya, nagiging siyang metric, yung gano'n, Mm. Mm. ng Mm. gaano ka ganda Gaano mo yung kamahal oo, yun, yung relationship or gano'n. sa mm. Mm. Oo, Ikaw gano'n. like for example, na nga sinabi mo nga na gano'n. Pero like for example, 'di ba that 'di ba, while it's the practice, but it does not necessarily mean that everybody is aware of that, number one. Not everybody is aware of that. And then number two, not everybody can afford that. What if like, the other person is like, either not aware or sa kanya hindi importante yun, 'di ba? Difference lang ng Mm, opinion kasi it's just an opinion, 'di ba? Hindi mm. naman siya like, hard and fast rule na ano. Or number three, hindi siya capable financially. What happens the relationship is the relationship doomed is the other person like yan na natin without sounding misogynistic if like for example the girl uh does not appreciate na the other person like the guy is walang mga ganong klaseng ano for whatever reason does that is she entitled to like feel bad about it and like question the relationship. Well, very particular to the Filipino culture. Kasi may konsepto tayo ng ligaw, 'di ba? Tas yung Mhm. ligaw na yun, eh, may act of service, may kasamang Panunuyo. gift giving, 'di ba? Ganyan, kailangan Mhm. regaluhan mo Mhm. rin yung nanay, mag-igib kang Mm, tubig and all, 'di ba? mm, Parang oo, parang whether we like it or not, parang nagiging mhm, siyang like if there are three guys or three people, not necessarily guys, ah, tapos pinagpipilian mo parang yun talaga yung gauge na yun yung sinasabi rin ng mhm, matatanda na ano, ganito ba yan, mhm, ganito ba yan. So, I think whether we like it or not, nandodoon siya. Pero nage-gets ko yung sinasabi mo, depende rin kasi talaga kung yun yung love language eh, 'di ba? mhm, Paano kung hindi naman mhm, yun yung love language ng ng not tao. only Hindi, receiving but giving, not the giving oo, also, 'di ba? oo, Yeah. oo. Kasi ano tawag dito, kasi I agree naman doon sa sinasabi, 'di ba? Sometimes if you really want something, 'di ba? You are going to move heaven and earth. Gagawin mo lahat, 'di ba? Oo.
para maipakita mo yung pagmamahal mo, gagawin mo Yeah. lahat para ma-achieve mo yung something. And if this is what it takes, 'di ba, to convince the other person na mahal mo talaga siya, and then by all means do it. 'Di ba? Mhm. Parang gano'n. Yun din naman. Kasi 'di ba, hindi mo pwedeng sabihin na, "Ay, I cannot afford it, eh." Because it's not just about you. And 'di ba, if you Mm. cannot afford it now, and if this is really important to the other person, 'di ba, ano, makikipagmatigasan ka. Yeah. Yung gano'n ba yun? Ay, kasi hindi ako naniniwala sa ganyan. Ay, hindi kasi ganito, hindi kasi ganyan, et cetera, et cetera. I cannot afford it. Hindi ako naniniwala sa ganyan. That's too commercialized. That's too commodified. That's, di ba, parang gano'n. Yeah. Makikipagmatigasan ka ba? Eh, kung mahal na mahal mo naman yung tao talaga. Di ba, sometimes, it's in the same manner na, like, for example, ikaw yung nando doon sa receiving end. Di ba, sometimes din naman na parang, kunyari, medyo dense talaga yung kausap mo. 'Di ba yung mga ganyan. Tapos hindi mo talaga naiintindihan, bakit hindi niya ako ginagawa na ganito, ganyan, ganyan. Hindi kanya ibinibili ng bulaklak. Pero my God, every morning dinadala ka niya ng breakfast. Pero hindi O kanya kape. Oo, gano'n. just because hindi kanya binigyan kunyari ng isang bouquet ng rosas, hindi ibig sabihin hindi kanya mahal. Baka naman ang pagmamahal niya sa iyo is dinadala ka ng pandesal tuwing umaga. 'Di ba? Yung mga ganyan. Or 'di ba, hindi kanya wala siyang kotse, parang ganyan. Pero meron siyang bisikleta, sinusundo ka niya ng bisikleta. Or wala siyang ano, 'di ba? Hindi kunyari wala siyang kotse, pero sasamahan ka niya maglakad. Susunduin ka niya sa babaan ng sasakyan. Baka naman ganun din Mm. love language. Wag din baka din hindi dapat na just because ito yung iniisip mo, ito dapat yung ibigay niya sa iyo. Yung Yeah, mga oo. ganon, 'di ba? So parang feeling ko it's always like, meeting somewhere in the middle and always aware, and kailangan talaga, feeling ko, we always have to be aware na itong mga bagay na ito is hindi lang natin basta naisip. May influence talaga tayo ng mga bagay na laging sinasabi sa Yeah. atin, lagi natin narinig, lagi natin nababasa. Oo nga, dapat parang ma-gauge mo kung saan ba nanggagaling yung mga gano'n mong pagmomoda. Kung na-influence ka Mm, nga lang ng kung ano-anong mhm, nakikita mo o yung ka talaga. Or yung isa mhm, pa eh, pagka ikaw naman sa sarili mo, mag-grand gesture ka. It doesn't mean na automatic yun sa iba. Na mhm, kailangan i-expect mo yun, 'di ba? Kumbaga hindi mhm, kasi mhm, ano yung patagisan na lang kayo ng grand gestures, 'di ba? mhm, Parang correct, ang correct. buhay niyo, eh, gano'n na lang, 'di ba? Mhm, Yeah, pero parang yun yung one of the things na napapansin ko na naa-affect niya yung society, in a sense na dahil nga uso siya. Maybe just like any uso. Just like any mhm, uso, 'pag nauuso siya, parang nagiging mhm, expectation eventually. correct. Kasi kagaya ng sinabi mo, yun nga, engagement ring, wala namang ganun dati, di ba? Parang may Wala usapan lang ka. naman. Kasi ngayon pala, may engagement ring pa. Iba pa yung wedding ring, ganun. Eh, wala namang ganun. Wala rin naman sa mga napapanood ko yun noon, mga 80s, di ba? Wala Mhm, naman yun. So parang dahil nga common, parang nagiging common, nagiging norm. mhm, Tapos, pero kailangan rin nating isipin kung yung norm ba na yun, eh, gusto ba natin yun? O kaya ba mhm, natin yun? mhm, Practical ba mhm, yun? mhm, Ano ba, sustainable? Di ba? Sustainable mhm, ba yun? Yung ganon, yeah. Yeah, that's right. Tapos yun nga, yung social media, sa tingin ko, kahit ang tagal na niya, parang hindi pa natin na-navigate siya ng maayos, sa tingin ko. Parang meron pa siyang nabibigay, nai-influence tayo minsan na hindi natin choice yun, yung pagka-influence sa'tin. Kagaya nga sinasabi ko mhm, sa'yo, yung tagging. Kasi naalala ko, in my previous romantic relationships, parang issue yun, na parang, why are you mhm, not tagging me? May mga ganon, di mhm, ba? mhm, So parang, mhm, sa totoong, parang ini-equate siya sa totoong buhay. Na mhm, parang mhm, tagging is like holding hands. Yung gano'n. So mhm, pag hindi ka mhm, tinag, parang in-ignore ka. Hindi naman mhm, gano'n yun, 'di ba? Tapos mhm, kunyari mhm, yung assumption ng mga tao na, 'di ba pinost ko na? So pag pinost nila, kailangan alam mo. mhm, Kasi pinost nila. With the assumption, mhm, dapat nabasa mo yun. Yung mga gano'n. Yung mga subtle yun na ano eh, masasense mo na, ay, nagbabago na yung social dynamics. Di ba yung, mhm, ano, mhm, iba na pala ngayon. Hindi ka pwedeng pag tinag ka, hindi mo pinansin.
Mm. It's like pala naka-isnab ka in real life. Ganun Mm. pala siya, 'di ba? Mm. Mm. Siguro Mm. that's Mm. another thing, parang aside from pelikula o literature o radiodrama, may added Mm. level yung real time Mm. and real life drama ng mga tao. Correct. Tapos, Correct. yun, out there siya para ma-witness natin. Pero very subtle though, no? Kasi mabibilis lang eh. Parang, isa-scroll mo lang. Very subtle siya. Mm. So, parang hindi mo Mm. alam, dahil sobrang subtle nga, nagiging ano na pala siya na nanonormalize sa utak mo. Na dapat Correct. may ganito, dapat may ganyan. Yeah, Mm. Mm. yun. Hindi, tsaka ano din naman kasi, 'di ba? Ang the thing is like, dahil ang lahat ng bagay is hindi ba, lahat ng bagay is instant. Lahat ng bagay nakukuha natin ng mabilisan. Ang bilis na ng internet, relatively, ang bilis na ng internet. Lahat ng bagay na gusto mo, lahat ng bagay na gusto mo malaman, it's all available yan sa internet, available yan online. Tapos, so ibig sabihin, kasama dito yung gratification. 'Di ba? So pag nagkakaroon ka ngayon ng ano ng gratification na ganyan, 'di ba? Parang in a way lagi kang naghahanap, nagkakaroon tayo ng gratification addiction. So gusto natin lagi ng gratification. Gusto na gusto natin lagi ng mataas. Laging kung iyak-iyak, kung saya-saya, kung Yeah, kilig-kilig. So, intense, and no? because Dapat intense. gusto natin laging intense yung mga bagay-bagay. And then ngayon, 'di ba, parang pati sa romance, sa relationship, lagi tayo naghahanap ng something na intense. Lagi tayo naghahanap ng gratification. Lagi meron tayong Mm. gratification addiction. So, pag ibig sabihin, dapat parang susunduin. Hindi na enough ang pag lagi ka ng sinusundo, all of a sudden hindi na enough ang sundo. Dapat, Yeah. 'di ba, i-level up 'yan every time. O ngayon, kung halimbawa magpo-propose na ganyan, hindi na enough na dahil nakita mo na 'yan at nakita mo kung paano kinilig, kung paano nagkaroon ng gratification ng kilig yung mga yung mga napapanood mo kunyari sa sa mga sa TikTok, sa Facebook, sa Twitter, whatever na ipino-post nila na ganyan. You want the same kind of gratification. Gusto mo rin yun. So, hindi na ina-expect mo. Either, di ba, either yun yung gusto mo ibigay dun sa tao na minamahal mo o yun yung gusto mong maano. Because, Mm-mm. well, totoo rin naman kasi because we do not live in a vacuum. Di ba? So, everything na Mm. ginagawa natin, hindi naman natin ito basta naisipan lang. Ito din na may influenced ito ng mga bagay na na-receive natin, ng mga stimuli from the outside. Well, actually, siguro baka pati itong reaction ko na 'to na parang, "Oh, we don't, I don't want that. I do not subscribe to that. I do not believe that," et cetera, et cetera. For all I know, this is how I react dito sa mga bagay na napapanood ko rin sa Yeah. social media, 'di ba? Yeah. Gano'n din, 'di ba? Who knows kung halimbawa like for example, kung hindi ako na-influence ng social media, kung hindi ako na-influence ng mga napapanood ko sa pelikula, sa TV, nababasa ko sa Yeah. sa mga aklat na ganyan, kung hindi ako na-influence, ta's biglang gusto ko mag-propose or gusto ko yayain yung somebody na, "Oh, let's get married or let's move in together," na ganyan. Ano ba ang gagawin ko? Gagawin ko ba 'to gagawa ba ako ng grand gesture para dito sa tao na 'to? Or ipagpipilitan ko na, "Ay hindi, ganito ganito lang ang gagawin ko." Hindi ba hindi na rin naman natin alam, eh. Whether you want to, mag-express, maggawa ka ng grand gesture for the other person or not, hindi mo na rin alam if it's a reaction or nagsusubscribe ka dun sa ganong klaseng thought. Or if it's authentically you, no? Oo, kung authentic talaga na Ah. ito talaga 'yan. Kasi nga Mm. again, we do not live hindi wala tayo sa vacuum, 'di ba? Ang daming stimuli, ang daming influences every day, every minute, 'di ba? Magbukas ka nga lang ng Diyos ko hindi wala ka pang pinapanood kunyari sa phone mo, binuksan mo pa lang 'yan, 'di ba? May mga notification na kaagad diyan. Or kahit hindi ka nagso-social media na ganyan, may mga friend ka na magsasabi sa'yo na, "Uy, punta tayo sa ganito." Ano daw, may surprise birthday daw si boy number one para sa kanyang girlfriend na si girl number one, di ba? Yung mga ganun plan, may influence ka na. So, di ba? Who Yeah. knows kung ano talaga yung authentic. Yun nga, yung gaya ng sinabi mo kanina. Ano yung authentic, ano yung genuine na talagang gusto mong gawin, na nararamdaman mo. Ay wala, hindi naman there's no way of like, we can never tell kung ano talaga. Oo, kaya nga Um, siguro yun, binibring up ko sa'yo yung kanina eh, na saan ba nanggagaling tong idea of grand gestures? Kasi nga, merong mga question mark sa utak ko na, ano ba ito? Parang, ito ba mhm, talaga? I bet ko? O
ano 'to, kakapapanood 'to ng ano, rom-com. Kakaano 'to, Mm. 'di ba? So, I guess parang same siya nung dati-dati pa naman nila sinasabi na 'pag nanonood ka, piliin mo talaga kung ano yung i-absorb mo, ano yung hindi. So, dapat Anong meron ka hindi? ring tools na hindi mo siya tatanggapin lahat, no? Hindi ko lang alam Mm. kung may some sort of mastery kailangan yung para malaman mo talaga kung ano yung totoo mong response sa mga Mm. bagay at siguro ay may trial and error yun or ano, yung gano'n. Pero Mm. ano rin siya ha, maganda rin siya talagang palaging pagnilayan yung social Mm. media at yung tayo. Yung parang paano tayo naggo-grow, I guess. Mm. Tapos yung social media, papaano siya nagiging part ng araw-araw, etc. Yung mga ganyang, yeah, yung mga Mm. ganyang Ayun, ano, tapos siguro, ayun na, gaya ng sinabi mo, discernment, awareness discernment, lang yeah. na lagi na ganyan, di ba? Is this what I really want to do? 'Di ba? Yung ganon na ganong bagay. Am I being genuine sa sarili ko? Kasi minsan din naman whether ikaw yung nag-aano, minsan nalulunod tayo sa grand gestures. 'Di ba? Mm. Minsan natatempt tayo sa grand gestures just because this person nagbibigay ng mga ganitong grand gesture, nai-equate natin yan agad sa love. Or minsan, meron tayong nararamdaman for that person, ini-equate natin yan agad doon sa love. 'Di ba? Parang ito sa aking tatlong manliligaw, ito yung gumagawa ng ganito, 'di ba? Tapos alam mo na, nabulag ka na doon, 'di ba? Tapos, 'di ba? Mm. Um, hindi ko naman masasabi na I am ano na disenchanted na ako sa idea ng romance or ng pag-ibig na ganyan. Pero, Anti-romance, oo. 'di ba? Hindi hindi naman parang ganyan. Kaya lang minsan kasi 'di ba, minsan nalulunod nga tayo sa ano, sa grand gestures na nabubulag tayo sa grand gestures. Whether tayo yung nagpapakita ng grand gesture, tayo yung nagbibigay ng grand gesture, or tayo yung nagre-receive na ganyan. 'Di ba? Parang kasi parang minsan nakikita ko rin naman na after magpakasal, Diyos mo, 2 buwan pa lang, 3 buwan pa lang, away na ng away, tapos maghihiwalay na. Grand Tapos gesture eventually, like, din nung ayaw, yung away nila grand oh, gesture yung din. mga ganyan, 'di ba? Yung parang gano'n na parang feeling ko na ganyan. Hindi ko alam kung siguro like sa akin ang iniisip ko is if I'm going to do this, I'm going to make sure na this is not going to like fail. Yung mga ganun. But of course, again, there's no hindi naman din natin masasabi 'yon na, Oo. 'di ba? Marami rin naman ang dami rin namang factors kasi after ng ano na ganyan. So anyway, yun lang din yung sa akin. Siguro let's just be like, to wrap up lang yung mga sinasabi ko is like, let's just be aware how we really, kung saan pa talaga nanggagaling itong idea natin na to ng grand gestures. Yun yung lagi kong inaan sa akin, di ba? Saan nanggagaling yung idea natin, bakit natin to gustong gawin, ano ba yung gusto nating ma-achieve, etc. etc. Sumasama lang ba tayo sa agos? Gumagaya lang ba tayo sa mga napapanood natin sa social media? O yung napapanood natin sa mga pelikula, yung mga ganyan? Or talagang ito Mm. talaga yung gusto nating gawin. At kung ikaw naman yung tumatanggap na ganyan, di ba, lawakan mo rin yung pag-iisip mo. Di ba? Mm. Maraming factors kung bakit nagpapakita ng grand gesture yung taong nanunuyo sa'yo, or marami rin factors kung bakit hindi niya yun ginagawa. 'Di ba? Mm. It's not everything is about love. Sometimes it's about like, financial capability. Sometimes it's about like, kung ano Time, ba yung mm. emosyon. So it's always like, it's always just like, about meeting dun sa sweet spot na yan. 'Di ba? Like, meeting somewhere in the middle. Maaring yung middle mas malapit sa'yo, maaaring yung middle mas malapit sa kanya, but it has to be like, hindi pwedeng 100% na ito yung gusto mo, ito yung susundin dapat ng isang tao, or ito yung 100% na gusto niya, ikaw mag-a-adjust ng kung todo, 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 para maabot mo siya sa 100% na Mm. gusto niya. Di ba? It can be like, 75-25, it can be 50-50, it can be 95-5. Hindi natin alam yan. Or So, just di ba? steady, Let's no? just be. Or just steady. Ako, ang Hmm. pahabol ko diyan, dapat nga hindi siya puwede naman mag-ano, mag-wish ka ng grand gestures. Either tatanggapin mo, ibibigay mo, pero not at the expense of compassion maybe. Kasi ako Hmm. personally, may pressure ako sa sarili ko na gano'n, eh. Kunyari, birthday ng anak ko, ganyan, kailangan Hmm. bonggang-bonggang ano, yung mga Hmm. gano'n, 'di ba? Tapos Hmm. meron akong parang feeling na, ay kapag hindi ko nabonggahan, parang hindi parang fail ako nun kapag hindi ko Hmm. nabonggahan. So, it could also be coming from other
things, no? Parang Mhm. other, ano ba, intricacies of your personality, kung paano yun. Pero like Mhm. recently, parang nag-birthday yung anak ko, tapos wala akong masyadong magawang bongga, di ba? Kasi nga, may distance. So parang bumili lang ako ng stuffed toy for her. Nakagaya ng stuffed toy. At yung stuffed toy ay mura lang. Kasi noon, mura lang talaga siya. Hindi kagaya ng kunyari last year, diamond ring. Yung ganong level. Mhm. Yung niregalo ko sa anak ko. Ito, stop toy lang siya. Tapos, na-appreciate siya ng malala. So, Mhm. ngayon, Mhm. kasama niya yung stop toy like every night. So, sabi ko, ay, pwede pala yun. Na Mhm. hindi Mhm. effort na effort. Kasi at parang nung una, naaano ako sa sarili ko na ano ba yan, hindi mo wala nahanapan ng panahon, mga ganun, di ba? But Mhm. Mhm. actually, pwede naman yun. Okay lang yun. Kahit hindi siya bonggang gesture. Hindi iyon yung sukatan nun. Ayun. Yun Exactly. lang. Yeah. Iyon. Isa lang yun sa mga bagay-bagay na pinapagnilayan ko lately. Isa rin na magandang mga learning ng pagmamature, I guess. Pagmature. If maturity is really the word. Pero, ano, okay Mhm. din yung ganong ano parang hindi mo agad maiisip kung, again, yung wala ka pang discernment kasi busy ka o gano'n, 'di ba? Um, Pero kapag medyo nararamdaman mo na, "Ay teka, bakit nga gano'n na ganito ito?" Um, okay rin siya na i-dissect. Kagaya nitong ginagawa natin ngayon at possibly kung Oo, ano-ano kasi pa. ano, tawag dito, I don't think, I don't think that there will ever come a time na alam na natin lahat ng bagay. So, parang feeling ko, to be human is to always like, always think of things and to weigh things and adjust accordingly. 'Di ba? Yeah. Kung may mga bagay na ito yung pinaniniwalaan mo, 'di ba? Parang later on, marirealize natin na, wait, meron din pala ibang option, meron din pala magandang option, 'di ba? Siguro na, 'di ba, Oo. lahat ng bagay pinag-iisipan mo, ta's i-a-adjust mo. Tama yung sinabi ni ganito, pwede. Or parang, hindi, Yeah. mali yung sinabi niya, so tama ako all along. 'Di ba? Kung ano yung mga bagay na nasa isip mo. Yeah. And that's how we hindi and because of that, hindi lang tayo nag-grow old. We also grow up in the process. Yeah, oo. To discover other ways of doing things. Tama. Correct! 'Di ba? Correct. Ayun, ayun, ayun. Salamat sa bonggang Mm, daldalan. sige. Salamat din sa mga nakikinig sa atin hanggang sa susunod na ganitong ano, mga Chikahan. kwentuhan at marami pa tayong mga chika. Yon. Alright. Salamat. Until next episode of Screen Cap. Bye. Bye.